Eto mga sangkay, meron po tayong good news. Good news po ito at alam ko marami pong abangers ang patungkol po dito sa balita na dapat din pong malaman ng sambayan ng Pilipino at ngayon pag-uusapan po natin. Yo guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. At ito, mga sangkay, pag-usapan po natin itong tumataginting na balita ngayon patungkol po dito sa isang malalaman nyo ngayon. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, road to 2 million subscribers na po tayo. Parami po tayo ng parami, kaya naman sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe at gusto nyong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Comment down below, #solid sangkay, kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po ang lahat. Alright? Ngayon ito, wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Ano ba ang good news ngayon? Ito mga sangkay, pakinggan po natin. Good news sa mga miyembro po ng PhilHealth. Simula bukas. Simula ngayong araw yan mga sangkay. Ang balitang yan ay kagabi. So simula ngayong araw, August 21. August 21, Makakakuha kayo ng hanggang 20,000 pesos na halaga ng outpatient medicines kada taon. yearly 20,000 pesos na halaga ng gamot. Pinaka-maximum po yan. Alam nyo mga sangkay, laking tulong nito. Ako ngayon, nagulat nung napabalita ito at ngayon ay effective na. Today. Okay, ngayon mga sangkay, alamin po natin yung mga iba pang impormasyon tungkol dyan. Ng libre. Sa ilalim po ng programang Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment o gamot. Para bigyan tayo ng detalye kaugnay dito, magkakasama natin si PhilHealth Acting Vice President for Corporate Affairs Group, Ray Balenya. Magandang tanghali po sa inyo, Sir Ray. Ito kasi I'm sure marami po ang gusto makaalam about dito. Magandang tanghali, Ma'am Cheryl, at syempre sa lahat po ng mga sumusubaybay ng One Balita Pilipinas. Magandang tanghali po. Paano po ang proseso para maka-avail nga nitong magandang balitang ito, no, ng PhilHealth members ng hanggang 20,000 pesos na outpatient medicine? Okay. Ito kasi may mga nakikita pa ako sa post ko today na sangkay, paano ba gawin yan? Paano ba makakapag-avail? So ito na yung tanong nyo. Well, ito ang mahalagang malaman ng lahat ng Pilipino, Ma'am Cheryl. Una ay dapat tayo po ay nakapili na at nakapagpatala na doon sa Yakap Clinic na atin pong napili. Under Universal Healthcare Law, talagang dapat tayo po ang pipili ng ating primary care provider. At ngayon po, ang amin pong direction, mag-accredit ng maraming Yakap Clinic. Mag-accredit daw po ng Yakap Clinic. Nang sa gayon ay ulitin natin yung part na to mga sangkay para maintindihan ng lahat. Ma'am Cheryl, una ay dapat tayo po ay nakapili na at nakapagpatala na doon sa Yakap Clinic na atin pong napili. Under Universal Healthcare Law, talagang dapat tayo po ang pipili ng ating primary care provider. At ngayon po ang amin pong direction, mag-accredit ng maraming Yakap Clinic. Okay, mag-accredit ng maraming Yakap Clinic. Nang sa gayon ay makapili tayo ng mabuti, no? Yung mga pinakamalapit sa atin. So, one, dapat ay nakapili tayo ng Yakap Clinic na atin pong dapat ay matingnan tayo ng doktor doon sa Yakap Clinic. Ngayon, malalaman ng doon sa pagpapakonsulta kung talagang kailangan po na maresetahan siya ng mga gamot. At kung batay po yan sa kalagayan ng pasyente. Okay, so kailangan pala mga sangkay, totoong kailangan ng gamot kasi baka mamaya akala natin na sige, kukuha ko ng gamot para na nagkakahalaga ng 20,000. Hindi po ganun. Mga sangkay, hindi po kailangan may pasyente na nangangailangan ng gamot. Halimbawa, ikaw, need mo talaga ng gamot. So, up to 20,000
No, maximum po 'yun mga sangkay na gamot ang pwede mo makuha. Pero kailangan kasama ka sa Yakap Clinic na 'yon. At kung talagang kailangan po, ay re-resetahan po siya. At yung reseta pong ito, ang siya pong ipapakita niya doon sa mga accredited na mga butika o pharmacy, ang tawag namin doon, gamot facility. So ang tanong dyan, anong mga pharmacy pala yan? Hindi pala sa lahat ito ng pharmacy makukuha. At doon po nila kukunin yung mga gamot na nireseta sa kanila, basta po nandun sa listahan ng atin pong mga gamot, no? Nandun sa 75 drugs and medicine sa atin pong gamot list. Okay, balikan ko lamang po. Sabi nyo, kailangan nakapili na yung PhilHealth member at makapagtala. Okay, paano po makikita, saan makikita yung mga Yakap clinics na ito na para pinakamalapit doon sa miyembro? Gaano na ba karami pong Yakap clinics din ang accredited po ng PhilHealth? Yun. Well, makikita po natin ito sa atin pong eGov PH app, no? Okay. At Okay, mag-download ng eGov app. Okay? May mga cellphone naman ang lahat. Makikita po doon kung ano itong tinutukoy mga sangkay na accredited na mga Yakap Clinic. the way, yung eGov PH app, yan po yung aming numero 1 pinopromote na dyan po natin gawin yung pagpili at pagtala, no? Doon sa Yakap Clinic na atin pong mapipili. So, dyan po ang unang step, no? Diyan maaari pong makita natin yung listahan. Pero kung listahan lang muna yung gusto nilang makita, pwede ring makita yan sa ating PhilHealth member portal na nasa ating website, o kaya ay pwedeng magsadya, no, sa ating pong website o kaya sa alinmang tanggapan ng PhilHealth. Meron po tayong mga listahan doon. Okay. So, yung iba dyan, baka tama rin kapag sa app. Pero mag-download kayo ng eGov PH app, okay? Para mas madali. Pero kung gusto nyo, sa mga malalapit na, halimbawa, mga lugar nyo na may PhilHealth, doon nyo po itanong, saan po ba yung accredited na Yakap Health Clinic na yan? Kasi hindi po natin alam yan eh, di ba? Or Yakap Clinic. So, tingnan nyo, itanong nyo doon sa PhilHealth. I'm sure naman, bawat mga syudad, meron po niyan, di ba? Sa ngayon, Ma'am Cheryl, ay meron tayong higit sa 3,500 na accredited Yakap Clinic sa Dami. Higit 3,000 pala ito na mga Yakap Clinic. buong bansa. At ang aming target, doblehin po yan para lalong maging accessible at maging madali yung pagpili natin ng Yakap Clinic. Okay, after po makakita ng pinakamalapit na Yakap Clinic, sabi niyo po ay kailangan pang magpatala or mag-register? Pag nakapili na po tayo, ay mag-proceed na po tayo sa pagpapatala or registration. Magpa-register. Kasi para po, doon na po tayo maa-assign doon sa Yakap Clinic na napili po natin. Mahalaga po yun, no po? At ang kailangan natin sa proseso ng pagpapatala ay yung ating PhilHealth ID number. Okay, PhilHealth ID number. Pero madali lang po ba magpa-register? Yun ang tanong. Hindi po ba ito komplikado? Baka complicated po ito para sa ilan po o marami nating mga kababayan. Ay hindi naman po, no, Hop, dun sa mga techie, o kahit hindi techie pa, ay madali po na ma-navigate ito pong eGov PH app, no? So maganda po no kung dito tayo magpaparehistro. Okay, sa eGov app, madali lang magparehistro sa Yakap Clinic. Hanapin nyo lang doon pag meron kayo niyan, eGov app. I-search nyo lang doon, Yakap Clinic, tapos magparehistro kayo doon, ilalagay nyo lang yung pangalan nyo, etc. Then tapos na. Ay dire-diretso na po yung proseso kasi doon ay makakapili tayo at diretso na sa pagpapatala doon sa Yakap Clinic na napili po natin. Pero kung hindi posible yan, ay pwede rin tayong magpunta sa alinmang local health insurance office ng PhilHealth para Okay, PhilHealth. asistihan po natin yung
atin pong kababayan. At kung meron man yakap clinic na malapit po sa kanilang lugar, pwede na rin po silang dumiretso po doon para po magparehistro doon sa yakap clinic na napili po nila. Okay. After po doon, so ito po yung magiging lalabas na regular na clinic na nila na yearly or every now and then, doon na po yung, nandun na yung records nila, doon na sila Mismo. pwedeng regular na magpatingin. Hindi kailangan may Oy, sakit, tama po kayo. no? Yes, yes. Tama ka, Ma'am Cheryl, no? Kasi talagang ang atin pong layunin ay kung may nararamdaman na, Kahit pala simpleng karamdaman lang, no? Pwede na doon mag-claim ng gamot. Basta hindi pa po umaabot ng maximum 20,000 pesos. punta tayo doon sa ating primary care provider sa ating yakap clinic. Lalo na kung wala tayong nararamdaman, dapat pumunta pa rin tayo nang sa gayon, mapanatili na malusog tayo, malayo sa pagkakasakit. Oh, 'di ba? Grabe. And after po noon, okay, pwedeng basta buong, kahit yung buong pamilya, hindi po ba, ay, kumbaga, yun na yung clinic na mag-aalaga po sa inyo and would keep the records. Pag kinailangan po ng gamot, ito na yung sinasabi natin na worth 20,000 a year na pwedeng makuhang libre. Ang tanong din po, ay gano'n naman na po karami din itong gamot facility o mga butika na accredited ng PhilHealth. Ayan, yan. Ang gusto kong malaman, mga sangkay. Well, kalulunsad lang po natin ito last week, Ma'am Cheryl. Opo. At sa ngayon ay meron po tayong mga inaccredit na, a total of 8 dito po sa National Capital Region. Magsusunod-sunod na po yan kasi ilulunsad na rin po ito sa Cebu, sa Davao. So unti-unti po nagpaparami tayo ng ating mga accredited gamot facilities, no? So sa kasalukuyan po ay accredited na po as gamot facilities. Ay sabi ko nga 8 po, meron po diyan sa yung Vida Cure na may mga sangay po sa Muntinlupa at Quezon City, yung Pharmagen, yung Generica po ito, no, na may sangay sa Parañaque City, Navotas City, Quezon City at Taguig City. Yung CGD Medical Depot sa Vertis North, Quezon City po yan, at sa Chinese General Hospital. So ito lang po yung una pong joiners, no, na sumama sa atin nung nilunsad natin ito. Pero po, as we speak, dire-diretso na po ang pag-a-accredit po natin ng mga butika. Hindi naman po may aalis na hahanapin ng ating mga kababayan itong mga kilala na at maraming branches na mga pharmacy. Correct. Yun po ba, nandoon yung posibilidad na sila po ay maging bahagi nito? Mataas po yung posibilidad, Ma'am Cheryl, sa Okay. So, ang kaabang-abang pala dito, nag-uumpisa pa lang na may mga nagjo-join na mga pharmacy, mga butika. So, aabangan natin kasi sigurado yan, dadami. Dadami yan, marami ang magjo-join dyan. So, ito yung abangan natin. So, sa next vlog natin, ito, mga sangkay ang gagawin natin. Ilalabas natin kung ano po mga, kung gaano na karaming mga pharmacy or mga butika yung nag-join na dito, mga sangkay. Pambira kasi sa government po ito eh. pagkat nitong mga nakaraang 2 buwan, kausap na rin po namin, no, yung mga malalaking chains of pharmacies at yun po, no, pati na yung ilang mga kahit yung mga maliliit pang chains, no, ng mga butika. Oh, okay. So makakaasa po kayo, no, na sa mga susunod na mga araw ay dadami pa ito sapagkat nakikipag-usap na tayo sa mga malalaking mga butika, yung pong maraming mga branches. Okay. Alam nyo na yun siguro. Hindi na ako magbabanggit ng mga pangalan. Pero ito yung kaabang-abang, no? Huwag kayong mag-alala. Ang gawin nyo lang, mag-subscribe kayo dito sa ating YouTube channel. Okay? I-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nasa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Dito po natin i-update, no? Ilalabas po natin ito kung may mga bago na bang butika, kasi hindi po magtatayo ng panibagong mga butika ang gobyerno. Yung mga butika mismo, mga pharmacy, ang magjo-join sa government. Siyempre, babayaran po yan ng government, mga sangkay, bawat clinic claim
kiniklaim ng mga Pilipino na mga gamot na magkakahalaga mga sangkay na worth up to 20,000 pesos. Ako nga mga sangkay, nalulula sa ganitong klaseng programa ng gobyerno. Kasi katakataka paano masusustain ng government? Pamira. Ang tanong dito, baka naman meron ng Marcos Wealth na umiiral sa ating bansa. Hindi lang sinasabi. Kasi hindi naman talaga yan naaminin ng mga Marcos, mga sangkay. Pero tingnan na lamang po ninyo. Kagaya nga po ng sinasabi ko, yung zero balance bill. Anak ng tokwa. Buong Pilipinas yan, babayaran ng gobyerno yung mga pasyente sa mga ospital. Buti sana kung iilan lang yan. Napakarami yan. Pero totoong nangyayari, mga sangkay, no? Kaya kayo, wag na kayong mahiyang magpa-hospital, magpa-check sa inyong sa mga doktor nyo, sa mga hospital na kabahagi po ng DOH. Okay? So, yan lamang po mga sangkay. Abangan po natin ito kasi malaking tulong ito ngayon. Ang daming benepisyo. Sa totoo lang, nalulula pa ako sa Marcos administration. Kaya nga sana, extend BBM 2028. Kasi syempre, pag nawala na po si BBM, baka magsiwalaan din itong mga ito. Itong mga ganitong klaseng mga blessing ng pamahalaan, mga programa. Alright, so ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube, guys. No? At isubscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.